dasal nakaluhod pa nga minsan, ngunit kanyang budhi nababalutan ng itim. Radio 1.8 mula sa mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, kalaban ng katuwanan, kakampi ng mamamayan. Ito na, maiinit pa, walang takot muna, ni Oliver Gutierrez. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagawa. Akala mo'y malinis kung sila ay umasta, ngunit mga ugali ay basahang basa. Kung di mo kilala, malilinlang ka talaga. Kinakantahan pa, kabayo ay tumatawa. Okay, magandang hapon, bansang Pilipinas. Makatao, sila rin ang dahilan kung ba't ko to kinakanta. Word po tayo napapanood at napapakinggan. May mga taong makadiyos na di makatao. Kumusta po ang ating mga OFW diyan po sa ibayong dagat? Magandang araw, magandang umaga. Ay, yun na, ay talaga naman kasamang wing, ay talaga naman, andito na naman tayo sa ating trono, ay talaga naman, Ay, yun, umpisahan mo muna, ikaw naman muna mag-umpisa ng ating unang bungad ng ating talaktakan. Go ahead! Babati mo na. Sige, go ahead. Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa ating lahat. Ganon din po sa ating mga manunood at taga-subaybay sa ibayong dagat. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayun, walang naimik sa atin, no? Kinukumusta na natin, no? Hindi mo walang naimik. Pambihira. Nakakarandang. Kumusta ang ating mga apprentice dyan? Yun. Yung ating mga chapter, nasaan na kayo? Ay, grabe kayo, ha? Hindi malang, samahan ninyo kami rito, samahan ninyo kami, ha? At sa loob ng 1 oras naman, di ba, kasamang wing? Tamang Roger, mga tulog yata yung ating mga kaibigan niya. Lalo na yung ating mga kasama. Di bali, manggigising tayo. Manggigising tayo kasama ng wing. Ito na. Ang araw po natin ngayon ay, Mga ugali. Araw na. Martes. Martes. Naunahan mo ako. Grabe. At pizza 19. Ng September. Sabi nila, oras daw ng Ng ber nga, pumasok ng ber pumasok ng buwan ber. na ng ber. Ang iniisip ko dito ay kumusta kaya yung ating mga kababayan sa pagsapit ng Kapaskuhan dahil sa sobrang kahirapan ay talaga namang ito na nga, marami pong nagreklamo sa paghihirap. Yun na nga. Alam mo, kasamang wing, yung pagpasok ng ber, ang nasisiyahan lang, ang masaya lang, sa madaling salita, yung nasa gobyerno at mga empleyado ng gobyerno at mga ilang mga ahensya, sila ang talagang masarap ang ilalapag nila sa kanilang mga hapagkainan.
Kasamang bakit Wing. naman, Oo, kasamang Roger, Oo. sila lang ang maging masaya. Pwede naman tayo magsaya, Oo. kahit tayo mahirap. Ay, magsasaya nga tayo. Nga ilalagay natin sa hapagkainan, tuyo, daing, nilagang talong. Samantalang yung mga mayayaman, nako, nandiyan yung mga malalaking isda, mga kung ano-ano mga pagkain, mga tawag ito, yung queso de bola. Ang mga mahirap, hindi nakakakain nun. Ang nakakain ng kasamang Wing, yung isda ng ganyang kaliliit na mga mahirap. Ito sana ang makita o malaman ng ating nasa gobyerno. Itong mga ibinuto ng taong bayan na sila ay naluklok. Na sila ay ngayon ay public servant. Yun Kasamang lang, Wing. kasamang Roger. Oo, Doon diba? tayo dihado sa kanila. Oo. Ay, sinasabi ko sa iyo, kasamang Wing bago tayo madako sa ating tatalakayin, kasamang Wing, ayun, batiin mo muna natin ang ating mga kasama dyan sa Mistrix Intelligence. Ikaw na bahala. Sige, go ahead. Okay, Oo. amin pong binabati ngayon na sa busy din po ang ating station advisor. At Mhm. the same time, siya po ang ating gobernador ng Naririnig. Oo, ha? Kampilan Federal. Ma'am Rina Magdalena, Mhm, kumusta mhm. ang inyong lakad? Oo. Okay po. Sige, okay. Kasama niyo po ang ating sabihin natin masipag at mabait na vlogger si Sir Prince at yung ating technical officer ng MIA, si Ma'am Lucy. Ayun, magandang Sana hapon. Oo. successful ang inyong mga nilalakad. Oo naman, dapat lang. Dahil, dapat lang oo, talaga. dahil maraming talagang umaasa sa ating mga kababayan din, ano, mga Okay, kasama ang natin, dami, oo. ang dami. Oo, At ay, kasamang Kuya Roger, binabati ko Mm. rin pala ang mga kapulisan ng Amadeo Police Station. Oy, Amadeo. Napakabait ng mga Oho, ay, kapulisan magandang natin dyan. hapon po sa iyo. Diyan po sa Amadeo. Oho, magandang hapon po. Okay. Okay, kasamang Roger, ang laki ng utang na loob ko Oho. dyan sa Aba, kapulisan sa mga ganun kapulisan talaga ng yun. Oho. Amadeo Police Oho, Station. tayo Sa ay totoo na lang. kapag meron pong nagagawang kabutihan ang ating kapwa, oho, ay hindi natin nakakalimutan yan na tayo ay talagang ayun tayo ay yung ating pagpasalamat, yung kabutihan loob, yun ay pinakikita natin sa kanila sapagkat sila ay tinulungan tayo. Ganun lang yun eh. At babatiin din natin na kasamang Kuya Roger, yung ating mga apprentice, ating field reporter. Ay, yung mga field reporter natin dyan ay kung pwede lang, kung hindi kayo makakapagbato ng balita ay mag-comment na lang kayo. Yes, I-comment na lang ninyo kung ano yung inyong nakikita dyan sa inyong lugar. Yun eh. Kung ano yung nakikita natin, huwag tayong matakot kasamang Wing. Yes, tama. Tama kasamang Kailangan Roger. isigaw natin sila, ikanta natin, ilantad natin, kasamang Wing, sapagkat yun ang ating himpilan, tayong rektang puna, ay ang kailangan dito ay yung para sa pagbabago. Tama. Yung tayo ay nagkakasundok-sundok kasamang Wing. And of course, kasamang Roger, huwag natin kakalimutan ang nagpadala sa atin ng merienda. Ay, Ngayong magandang araw na to. hapon. Okay po. Maraming salamat po, Sir Eli Aguirre. sa inyong Sir pinadala Aguirre. ng, Maraming merienda, salamat. pagkain sa amin dito sa studio. Maraming salamat. Mabuhay ka at talagang meron pong nagbigay po sa amin kahit paano. Kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat ayun nga po, ay bago ko kami rito na naupo ay ang aming budiga ay nagkaroon po ng laman kaya medyo masipag-sipag kami rito magngangawa. Ayun nga kasamang Wing Matrix Intelligence Association. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga opisyalis. Kasamang Wing, tuloy mo. Hello, kasamang Kuya Roger. Meron akong babatiin pa. Yung isa nating kasama dyan sa mga malagasang tubi. Siya Ayun. po ang committee ng Peace and Order ng Ng- kanilang subdivision. Ayun, Sir Bert Anding, maganda at masayang panunood po sa aming dalawa dito ni Kuya Roger Bron. Ayun, magandang hapon naman po sa inyo dyan. Ayun, inulit-ulit ko, magandang hapon po kay Professor Ray Santia at kanyang may bahay, And si of Ma'am course, Grace. Ayun, magandang Kuya hapon. Roger. Ayun, sige, tuloy. hindi natin makakalimutan
Magandang panunood, magandang hapon, Sir July. Ayun, It's si my Sir July. guy. Magandang hapon po sa inyo, Sir Okay. July. Ayun, at talagang kaya nandiyan po kayo at kami po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Ayun po, ha? Ayun. And Tuloy, of course, kasama. sa ating legal advisors ng MIA, PCOP Commissioner Attorney Nico Lutayag and Attorney hello. Merong nag-ano. Okay, niya. Tuloy. Yung ating Okay, tuloy. Ha? Tuloy, kasama ang awing. Okay, ayun nga po, lahat po ng mga chapter officials ng ating Kampilan Federal, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Okay. And of course, doon po sa ating mga BUDs, na walang sawa ding nagsusubaybay sa atin. Ayan. Sa ating tama. Vice Governor na talagang wala ding sawang, walang hindi nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng ating federal. Ayan. Vice Tony Pitt, kumusta ka dyan? Ayun, Vice Tony, magandang hapon sa iyo, boss. Ayan, andito na po kami at sa aming tambalan ng sa programang Patrol ng Mamamayan. Ayun po. At nagpapabati din po at binabati ko po ang aming barangay captain ng Barangay Bigatan sa Cavite. Si Kap Tuti Hoya, magandang hapon po sa inyo, Kap. Ayun, magandang hapon po, Kap. Maraming salamat. Ayun. Kasama nga wing ay talaga namang binabati muna natin ang station manager Elisa Obispo, ma'am. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon, ma'am. po sa inyo. Magandang hapon. At sa lahat po mga chapter, mga president, mga vice president, magandang hapon po sa inyo. Hindi na namin isa-isahin ang mga pangalan ninyo sapagkat baka po kami rito ay magkabulon-bulon ni dalawang namin ni Wing. Relax lang po kayo. Susunod, babanggitin namin ang pangalan ninyo, ha? Relax lang po, relax. Sila rin ang dahilan kung ba't ko to kinakanta. Ayan, at talaga namang ako'y, bago tayo madako sa ating usapin kasamang Wing, ay ako po ay, tayong dalawa, tayo ay nagpapatabi-tabi sa ating mga ilang nasa gobyerno, at sa mga nasasama sa usapin, nasasama sa usapin na itong aming pag-uusapan dito. Kami po ay nahingi ng paumanhin, paumanhin po sa inyo. Sapagkat ito po ay nag-viral, itong usapin na itong usapin sa lupa, nag-viral na po ito ay kami naman po ang daan ng ating mga taga-subaybay dahil itong kanilang napapanood sa video ay kami raw po ang dapat magpaliwanag ng dahan-dahan. Dahil ang sabi kasamang Wing, ang lalim naman itong pinag-uusapan ninyo, ang daming involved kasamang Wing. Yes, tama ka. Kung ka kasamang dahil mga nasa gobyerno pa raw, ang mga involved. Tama, di ba? Nasa gobyerno pa yung mga taong nai-involve sa issues kami Pero po kami dito, naman. kami po dito yung nakikiraan lang po, tabi-tabi lang po sa inyo dahil kami lang po ang daan. Kami lang po ang daan dito sapagkat bilang kaming mga mamahayag, kami po ay nasa gitna. Kasamang Wing? Yes, tama ka kasamang Roger. At tayo naman dito sa station, yung aming mga isinisigaw na lang naman po, ay naaayon lamang sa interview ng ating kasama kay Attorney Libby Balito. Okay, tama po yan. Kasi baka naman po ay kayo po ay magalit po sa amin, kung ano po yung isipin ninyo, kami lang po ay nagpapagitna at ang sabi ng ating mga taga-subaybay ay gusto nilang malaman ang punot dulo at kami ang daan para po maipaliwanag ng dahan-dahan na malumanay ang pag-uusap na ito. Yan lang po. Sana po maintindihan po ng ating nasa
ilang nasa government, at ilang nasa sabit na mga nasasamang involved po dito sa usapin ito. Kasamang Weng. Okay po, Mhm. Ayun, at tayo ay, babalikan natin yung issue na iwan natin kahapon. Ano po ay hindi, dito na tayo sa pangalawang yugto, kasamang Wing, sapagkat medyo may mga lakad kasi tayo, ito ay dapat ay matapos na natin, para maintindihan ng ating mga kababayan, yung mga taga-subaybay. Sa message mo, nakikita ko, kinukulit ka na ng mga taga-ano mo eh. Ay, oo. Sa Ang akin dami ganun nga din eh. nagtatanong dito. Oo. Yung iba nga, hindi ko na nasasagot. At naduduling na ako sa kakatingin Oho, ng ating alam mo message. mga kababayan ko, para tayo po kasi yung ating mga taga-subaybay, ay siyempre po ay dapat natin i-reply, sagutin natin yung mga tanong nila, ay minsan po hindi na po na namin nasasagot. Kami po ay, pati ho na yung pagkain namin, lumalampas na po sa oras. Tama po, tama. Nalalampas na po. Ayun, wala nga akong almusal pa eh. May mabuti nga po, meron pong dumating at meron pong mababang loob. Talagang kami po ay pinadalhan dito. Ayun po. Maraming salamat. Idol really Aguirre. Mabuhay ka, sir. Mabuhay. Mabuhay ka. Maraming salamat, sir. Okay, doon po pala sa ating isang correspondent. Mamaya po, tatawagan kita ho. Hindi ko marireply yung message. Okay. Mamaya po after ng aming programa ni kasamang Kuya Roger. Okay. Ayan. Kuya Roger, ito may... Okay, sige, tuloy tayo at... may nagtatanong po dito sa akin. Ang tanong po niya, Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng certiorari? Certiorari. Certiorari. Sagutin mo yan. Okay. Ito po ay ayun din po sa interview ng ating kasama kay Attorney Livy Baligod. Ang certiorari po ay ito po ay pagtatanong po ng jurisdiction ng korte or tinatanong nila ang jurisdiction ng korte. Bakit nila tinatanong? Lalo pa kung ang kanilang pinapailan ng kaso ay hindi natanggap ang sumon. Ayan, totoo yan. Totoo ang yan. tawag pala doon ay certiorari. Okay po. Yung Ang certiorari po pala ay ito po ay katanungan or tinatanong nila ang jurisdiction ng korte. Ang nagtatanong naman dito ay iyong pinailan ng kaso. Kasi hindi po daw sila nakatanggap ng summons. Ayun, ganun pala yun. Yun po pala ang ibig sabihin ng certiorari. Ayan po, yung pong nagtatanong Ito ma'am, kasi ito pong aming, yung pong tanong ninyo, ay riktahan na po namin ito. Hindi na po umahaba. Rikta na po ito para po maintindihan po agad po ninyo. Tama ba, kasamang Wing? Hindi na natin kasi, kung papahabain pa natin yung mga minsan, di ba, may yung mga malalalim na salita pa, yung iba natin mga kababayan bagay nagsusubaybay, hindi gano'ng naintindihan. yes. Di ba? Hindi man tayo lahat tayo ay nakakaintindi. Yes, kasi Katulad mo, ikaw ay purong inchik, ako hapon, paano mo intindihan Tagalog? Grabe, Okay, kasama nga Weng, tuloy tayo, ha? Okay, Ayun. At meron akong unang katanungan sa iyo, kasama nga Weng, bago tayo dumako sa mga ilang nagpapabati, ito, may nagsasabi nga ito, unahin mo naman kaming batiin na Sir Roger Bron. Saglit lang po at napaka-importante po itong pinag-uusapan. At dating tayo dyan at mababanggit namin ng inyong pangalan, ha? Relax lang po, relax lang, ha? Ayan, kasama nga Wing, dadahan-dahanin ko ang banggit sa iyo, ha? Para naman maintindi. Kasi kung bibilisan ko, baka ito hindi agad maintindihan, ha? Kaya ito tayo rito, ha? Ang unang tanong ko dito ay, kaagad nag-register of deeds ang pag-transfer ng titulo kay Titan Dragon. Ano daw po ang ibig sabihin nito? Ito po yung unang-unang katanungan
ito ba'y na-gets mo ay itong katanungan ng ating ng ating mga taga-subaybay? Oho. Ulitin ko, ay kaagad nag-register tawag naaprubahan o kaagad na-registre of deeds ang pag-transfer ng titulo kay Titan Dragon. Opo. Yan, Ang- nadandahan yan. Ang Okay? katanungan niya doon, kasamang Kuya Roger, Oho. bakit naaprubahan kaagad ang Mm. pag-transfer Mm, ng titulo mm, o naaprubahan kaagad ng Registry of Deeds ang titulo ng mhm, Titan Dragons? mhm. Iyan ba ang ano niyan? Oo, yun po ang- Tapos, Yun po ang kanyang katanungan. mhm. Ngayon, anong nangyari at itong deeds of pag-transfer ng titulo kay Titan Dragon ay anong naging ano niyan? Okay. Oo. Ganon din po ang katanungan dito sa isa Mhm. nating taga-subaybay kasamang Kuya Roger. Ang Mhm, sabi niya, mhm, paano po at kailan na-serve ang writ of execution? mhm. Okay, ang Ayan. sabi niya. Oho. Tapos meron namang isang nagtatanong dito, ano po ang ibig sabihin ng writ of execution? Mhm, So, ayun. siguro ang Sige. pagkakaintindi ko nito, kasamang Kuya Roger, Mm. parang ito ay parang ito rin ang court order. Court order. Opo, parang iisa. Hindi ako sigurado Mm. mga kababayan. Mm. Kasi ang pagkakaintindi ko, parang iisa ang court order at ang writ of execution. Mhm. So, ang tanong niya, paano at kailan na-serve ang writ of execution? Hindi. Sa mga beloso. Hindi. May nasabi pa nga dito bakit nabanggit ninyo ang itong court order na ito? Bakit isang malaking ahensya ito? Opo, kasamang Kuya Roger. Bakit nabanggit Malaking ito? ahensya ito. Ha? Ibig sabihin kasi sila ang nagbaba ng writ of execution. Ayun. Yun. Okay. Yun sinasabi ko. Yun po, maliwanag po dahil itong ating kasamang ay talagang madali po gets ng pag-uusap namin. Sapagkat itong mga nagtanong-tanong na ito ay talaga nang pong medyo malalalim din sila magtanong kasamang wing. Kaya gusto rin talaga nilang malaman talaga ang punot dulo itong pangyayari nito Tama. sapagkat marami daw ang nangyayari itong mga tinatawag na nang-aangkin ng lupa na hanggang ngayon ay hindi na natutuldukan ng ating nasa gobyerno. Dahil bakit daw di umano ay ilang pang mga nag-aangkin ng lupa ay mga ibang apelido, mga Amerikano, may Insik, may marami. Bakit nakakaano yan? Nakakapasok sa Pilipinas. Sa ating bansang Pilipinas. Bakit Yun po ay nakakapasok? malaking katanungan sa ating mamamayan. At katanungan na rin natin. yan. Samantalang sa Kuya ibang Roger. bansa, hindi ka basta-basang makakuha ka ng lupa doon o makatiri ka doon ng ganyan-ganyan. Ayun, bahay, pwede kang Pero yung mga malalaking talagang lupa na, ay hindi na yan sa ibang bansa. Meron ang katanungan niya. Bakit dito sa ating bansang Pilipinas, napakadali at bakit naaprubahan kaagad ng ating nasa gobyerno? Okay, kasamang Kuya Roger. Bakit nga ba napakadali? Mhm. Napakadali kasamang Kuya Roger. Dahil Mhm. sila po ay mapipera. Ganun ba? Ay bakit naman yun na nga. Ito ang po ang sakit ng Pilipino kasamang wing Kapag merong kang pira, naoprobahan ka agad yan. Pag wala kang pira, nga ka, andong ka sa isang tabi, hindi ka papansinin. Ang tingin sa iyo, basahan. Yan ang sinasabi ko Yan ang sinasabi ko mga kababayan ko, hindi po patas. Hindi patas. Ba't ganito tayong mga Pilipino? Bakit tayo ay nagpahabaya? Bakit tayo ay pinapasok? Parang ginagawa tayo mga alila ng mga ibang lahi. Kasamang wing. Tama ka, kasamang Kuya Roger. Diba? Ito, kasamang Kuya Roger, may katanungan dito ang isa Mm. sa ating mga taga-subaybay. Sige, Ma'am, tuloy. nasubaybayan po namin ang interview kay Attorney Livy Baligod Mm. ng mga kasamahan ninyo dyan sa RTNO. Mhm. Sabi niya gano'n. Ang katanungan po namin, ma'am, bakit po halos isang araw lang na-serve kaagad at na-transfer sa mga Titans ang titulo ng mga beloso? Aroy! Oo nga naman, Ibang klase kasamang ito. Kuya Roger, bakit ganun nga ba kadali?
Oo, ay ilang ahensya yan na pinagdaanan doon sa isang araw lang. Ilang ahensya na dapat yan siyempre merong araw bago yan ay ma-receive ka agad yan. Oo. Tama. Bago Kasama may Kuya Roger. mahawakan mo yung dokumento. May araw din yan. Pero nakuha sa isang araw. Tama. Oho, nakuha sa isang araw. Itutuloy natin ang kasamang sige. Kuya Roger ang kanyang buhit. message. Di ba po, pag nagpagawa kayo ng titulo, ay umaabot ito ng 6 na buwan? Yun. Yan. Tama yun. Totoo yan. Kasi ilang ahensya yan, pinagdaanan na yan. Ay 4 yan eh. Hindi ko nang mabanggit yung mga pangalan na yan, kasamang wing eh. 4 na ahensya na pinagdaanan nitong mga dokumento na ito. Bakit natapos sa loob ng isang araw? Iyon, ang malaking katanungan. Di ba? Kasamang Kuya Roger. Mga kababayan ko, kayo na po ang maghusga. Kayo na po. Pero kung tayong mga maliliit lamang, na tayo ay mag-submit ng mga dokumento na para sa atin tayo po ay bumibilang ng araw. Minsan po sasabihin sa inyo ay balik na lang kayo kinabukasan, balik kayo sa loob ng 1 buwan. Tama? Tama. Ganyan ang Kasamang ginagawa Kuya sa atin. Roger. Pero itong pangyayari na ito, kami po yung nagtatanong lamang, bakit po ito'y natapos sa loob ng 1 araw na ilang ahensya ang pinagdaanan nitong mga dokumento na ito? Tama ka kasamang Kuya Roger kasi Mm. kahit nga po si Attorney Livy Baligod ayon sa kanyang interview na ating napakinggan at napanood, ang sabi niya, nung nalaman ng mga Veloso na nai-transfer ang kanilang titulo sa pangalan ng mga Titans, ay umapila sila kaagad. Nag-file sila ng lispindens. Nag-file sila kaagad ng lispindens. Ngunit, nung ito ay kanilang i-final, na ang nag-file na sila ng lispindens, tinatakan ito ng Registry of Deeds na within 20 working days. 20 working days, ayon sa Registry of Deeds, bago matatakan ang kanilang i-final na lispindens. Ayun. Ibig sabihin, 1 month, tatanggalin mo yung Sabado at Linggo bago matatakan yung kanilang i-final na lispindens. Ibig mo sabihin, yung Sabado at saka Linggo ay talagang tinarabaho nila yan at nagawa ang kaagad ng paraan. Ay ibang klase ito. Para wala tayo nitong parang DO. At Walang tulugan. walang Kasama tulugan Kuya Roger. sapagkat yung araw ng Linggo ay yan ay tungkol sa ating Panginoon. Sa Tama. Panginoon natin na inuukol yung ating buhay. Parang nakakasama naman ng loob, kasamang Kuya Roger. Yun na nga ang nangyayari. Sa loob lamang ng, sasabihin natin, sa loob lamang ng 1 araw na i-transfer ka agad ang titulo. Grabe. Doon sa kabila. Pero nung sila ay nag-file ng lispindens, inabot ito ng 1 buwan. Tinatakan ito ng Registry of Deeds para makiklaim nila ito sa loob or malalaman nila ito, matutugunan itong kanilang i-final sa loob ng 1 buwan. Diba? Parang nakakasama ng loob. Ayun po sa sagot ni Attorney Livy Baligod sa interview ng ating mga kasama. Talagang sasama talaga ang loob ni Attorney Livy Baligod sapagkat yun na nga pitong 4 na araw apat na ahensya na dapat pagdadaanan ay natapos sa loob ng 1 araw. Siyempre kahit man sino sasama ang loob. Paano nangyari yon? Paano nangyari? Meron ditong hokus-pokus kasamang wing. Nagets mo ba? Ibig ko sabihin hokus-pokus? Opo, kasamang Kuya Roger. Malamang talagang may hokus-pokus dito. Iyan ang sinasabi ko sa iyo kasamang wing. Kaya nga tayo ay iniisa-isa natin to, hinihimay-himay natin tong problema na ito sapagkat medyo malalim talaga. Ay ang ating mga taga-subaybay naman ay medyo pasensya na po kayo, medyo maklit po kayo. Ay kami naman po dito ay pinagtatsagaan po namin ipaliwanag sa inyo ng dahan-dahan. Kaya nga po itong usapin ito dahil kasamang wing ay inulit-ulit ko, marami pong nangyayari, sabi ng ating mga kababayan, ito pong usaping pag-aangkin ng lupa, matagal na po ito nangyayari na ito.
bakit po ay yung mga kilalang nang aangkin ay hindi po nagkakaroon ng yung tinatawag sa madaling salita ay kaso. Sa Oo. mga Bakit daw? Oho. Ganito na lang ba tayo mga Pilipino, mga maliliit? Kapag may pera, sila yung nasusunod. Tayo mga mahirap na tayo yung nagtatanim, tayo yung nagtatrabaho, tayo yung naggagawa sa paggawaan, sa mga kung saan. Parang baliwala sa kanila yan. talagang baliwala. Oo. Paiksiin natin yung sinabi mo kasamang Kuya Roger. Oo. Ganito na lang ba tayong mga Mm. mahihirap? Nga nga. Yan, ang sinasabi ko nga. Ayan. Ay, ang oras po natin ay 2:30 na po ng hapon. Dito lang po sa RPM o Rictam po na News Online, Radio 1.18. Ito naman po ang tambalang patrol ng mamamayan, Roger Bron at Ate Weng. ayan Okay po kasamang Kuya Roger. Tuloy tayo. Tuloy. Tulad ng sinabi ko, ito pong ating ibinabalita at isinisigaw dito, Mhm. ay ito po ay ang kabilang side pa lamang. Mhm, kabilang side ang pa kabilang lang. side naman ay hindi pa natin naririnig ang kanilang mga kasagutan. Ayun na nga. Kaya eh. tabi-tabi po ang mga taong nababanggit at nai-involve sa isyung ito Mhm. ay hindi po namin alam kung ano po talaga dahil ito ay dadaanin pa naman sa korte. Tama. So kami po ay nagsisisigaw dito, Mhm. isinasagot lamang po namin ang mga katanungan ng ating taga-subaybay Yes. dahil ito pong isyung ito ay nag-viral na po. Mhm. Nag-viral na po Tama. ito sa social media. Mhm. Dahil po kami ay isang mga mamahayag, Mhm. dumadating po sa amin ang katanungan ng aming mga taga-subaybay. Mhm. Yes, tama ka dyan. Tuloy. Talaga namang itong pangyayari na ito sa atin ay parang naging nangyayari. Tayo mga maliliit ang nagiging kawawa sapagkat yun na nga, sa madaling salita, yung nangyayari sa atin sa ating gobyerno, di ba ang madalas ang nagkakaroon ng asunto, nakukulong kumbaga ay yung mga mahihirap na Tama, walang kasamang Kuya gaanong Roger. pera. Opo. Pero hindi mo ba naiisip yung mga nakahiga sa salapi ay talagang kahit paano andon nagliliwaliw kahit na mayroong kaso rito. Hindi, 'di ba? Walang nahuhuli kahit na nandito sa bansang Pilipinas na mayroong mga issue na ganyan-ganyan na isang mataas na opisyal, isang bilyonaryo ay hanggang usapan lang sila pero hindi nakikita yung sila ay makulong o mapatunayan kasamang Wing. Tama, Paano kaya? kasamang Bakit Kuya kaya? Roger. Kaya nga po talaga ako, saludong-saludo, Oo. idol na idol ko po itong isang ating mamamahayag, na batikang mamamahayag. Ay. Nire-respetong tao at ngayon ay isang senador na talaga namang mga mahihirap talaga ang kanyang gustong matulungan. Ayan ang gusto kong mangyari. Mahihirap. Oho. Talagang makamasa siya at Oho. mahihirap talaga ang kanyang Oho. gustong tulungan. Pero kasamang Wing, marami ngayong mga salita na propaganda. Sila Propaganda lang. Pero sa salita, pero hindi nagagawa. Hindi nagagawa. Bakit ko nasabi yan? Ang dami ko na nadadaanan katulad ng dito sa atin sa gobyerno. Katulad ng yung National ID. Ang National ID kasamang Wing, marami ngayon nagtatanong sa akin, bakit hanggang ngayon ay hindi pa nila natatanggap? Yung iba natanggap na. Kaya nga, kasamang Wing ay kami ay tayo ay nagtatanong bakit ganito ang ating nasa gobyerno. Go ahead. Naku, No? kasamang Kuya Roger, yung Mm. ating national ID, huwag Mm. mo nang asahan. Tulad ko ba naman? Basta inaasahan ko na ang ating national ID ay kasabay na rin sa magiging senior ID ko yun bago Patay. dadating. Patay yan sinasabi ko. Kaya nga ito kasamang Wing dahil ito katulad nito kay Attorney Libid Baligod na ito ay talaga namang isa na siyang attorney pero ang kumalaban naman ay isa pang kapwa niya abogado at ilang milyonaryo. Anong magagawa nitong ni Attorney Baligod kundi magpakumbaba na lang ito? Dahil kung ito ay haharapin pa niya ng kamay sa bakal, gagamitan din niya ito, wala na, kasamang Wing. Kaguluhan ang mangyayari nito. Kaya tama lang yung ginagawa niya, siya ay pakumbaba.
Anong masasabi mo, kasamang Wing? Sa bagay, kasamang Kuya Roger, makikita mo naman sa kanyang pagkatao na talagang napaka-down to earth niya. Yes, katama ka Pero dyan. pag Oh. usapin kayamanan na, Kuya Mhm, Roger, kung nasa tama ka naman, ika nga ipaglaban mo ang iyong karapatan. Tama. Oho. Ay, Okay, kasamang Kuya Roger, ito may humihingi ng tulong ang kanyang anak na sa ibang bansa. Ma'am, kayo po nag-message sa akin, mamaya usap po tayo, tatawagan ko po kayo sa inyong messenger. Ano ho? Hindi po natin pwedeng isingit dito ang inyong hinihingi. Mag-message po ako mamaya sa inyong account or tatawagan kita para po sa inyong hinihinging tulong. Ayan, okay. Okay, kasamang Wing, wala ka ba bang maidudugtong dito sa isang katanungan na ito na iyong ulitin ko nga, ay naaprubahan kaagad ang registry of deeds, ang pag-transfer ng titulo kay Titan Dragon. Kaya nga po ay kami nagtataka, kahit nga po kami rito ay nagtataka kami, bakit natapos ng Isang araw? Ayan. Bakit ganon kabilis? Bakit ganon kabilis po ito? Siyempre po, kahit sino po na kahit po yung medyo mababa lang ang pinag-aralan, ay yung kanyang iniisip ay magtataka sila. Bakit? Kasi ilang ahensya ito eh. Hindi basta-basta paglapit diyan ay pag ordinaryong tao, aabutin ka ng siyam-siyam bago ka maapurbahan yan. Samantalang ito, tuloy-tuloy, kasamang Wing. Tama, kasamahang Kuya Roger. Ano na itong katanungan? Sa RD nga, magpupunta ka dun at kukuha ka ng mga legal documents. Maswerte ka na kung sa loob ng 5 araw ay makiklaim mo yung iyong hinihinging dokumento. Biro mo yan. Kasamang Wing. Ito dapat po ang mabago. Ang sistema ng ating bansang Pilipinas. Basta sila ang linis ng pangalan. Diyos Sana man po dito ay yun na nga po ay maging pantay-pantay po tayo, maging patas po tayo. Mayaman man po o mahirap yan. May pinag-aralan po yan o walang pinag-aralan. Bigyan po natin ng pansin yung pong tinatawag na kaming mga, lalo na kami mga mahihirap na pagdulog namin sa mga ahensya na meron kaming ibinibigay na dokumento para po ay maaprubahan ho ninyo. Huwag naman po ninyong pabukas-bukasin sapagkat kasamang Wing, diyan galit na galit ang dating Pangulong Digong Duterte. Correct. Tama ka, kasamang diba? Kuya Roger. Gusto ko tuloy-tuloy. Si Tatay Digong sa mga ganyang Gusto ko sistema. tuloy-tuloy. Ituloy-tuloy itong sistema na ito. Hindi. Parang ito ang nangyayari dito sa atin ay talagang palakasan tayo. Palakasan. Ang hirap. Totoo yun, kasamang Kuya Roger. Palakasan at kailangan makapal. Mayroon kang makapal. Ayun. Bukod sa makapal ay para hindi mabuking, nasa ilalim. Ayan. Tuloy tayo kasamang Wing, no? Mag-ano muna nga tayo o tao dito sa mga nakaantabay. Sino kayo itong mga nakaantabay na ito? Ay tamo ka nga tayo, hindi na tayo sinamahan. Ayun. Paki-message naman po ay comment naman po kayo. Ito po ang aming pinag-uusapan. Pakiusap lang po para naman po yung inulit-ulit ko. Talagang para po akong ditong paulit-ulit na lang po kami na nagpapaalala. Baka sakali po ang inyong i-comment na magandang advice ninyo ay makarating sa itaas, ay baka po kayo ang pakinggan. Kaya nga po, i-comment po kayo. Comment naman po kayo. Huwag po kayo matakot. Kasamang Wing, paalala mo nga sa ating mga kababayan, mukhang sila ay napipipi sa usaping ito. Dapat mag-comment sila. Magsalita sila. Okay, siguro kasamang Kuya Roger, kaya sila napipipi sa usaping ito. Dahil siguro hindi nila naiintindihan ang isyong ito. Ganun diba? ba yun? Hindi nila naiintindihan. At bakit nagkaganito? Ganito kabilis. Sus, Ginoo, grabe. Ganito kabilis. Samantalang tayong mga mahihirap, pag pupunta tayo sa kukuha tayo ng mga legal documents, nahihirapan pa. Kailangan pa nating makiusap. Totoo yan.
Totoo yan. Diba? Kailangan pa nating makiusap. Ay, yung iba diyan kasamang wing ay para nag-iintay ng meron bang isisingit doon sa isang dokumento, isisingit mo doon, no? Pag yun ay meron ka isiningit doon at pagpunta doon sa isang sulok, pagbukas nito, okay, may kulay blue May kulay asul ito. Oy, sasabihin ng manager, trabahunin agad ito. Yan ang uso. Oho. Kalakaran na ba talaga yan ngayon yan? Kasamang Kuya Sakit Roger? na yan eh. Sakit na ng Pilipino. Grabe na po ito. Kaya nga po dito sa himpilan ng Riktang Puna, ang Banglingkod Roger Bron Wing, ay kami po dito ay wala po kaming takot dito. Sila rin Kami po dito ay isinisigaw po namin ang mga problema ng ilan natin mga ahensya. Ilan nating mga ikangaya nasa tanggapan. Huwag po natin silang supladong kausap pag lumapit sa inyo. Nakasimangot kayo. Kapag walang nakaipit. Kapag meron nakaipit, mahirap man yan, ay kayo ay nakangiti. Tama, mali. Tama ka, kasamang Kuya Bron. Ay, eto nga, ito experience ko, Kuya. May kwento ko lamang sa mga kababayan. Ako po pumunta sa isang ahensya ng gobyerno. Nagtatanong lamang po ako, nag-i-inquire ako kasi meron akong gustong file. Akalain mo yung sinalubong ako ng isang empleyado, medyo maedad na, sabihin natin, hindi pa naman senior, pero medyo maedad na. Talaga namang tinarayan ako ng husto. At ako naman bilang ako kasi ang nangangailangan, so nagpakumbaba ako. Nagtanong uli ako, tumaas ang kanyang boses. Aba, teka, sa isipan ko, isa ako sa nagpapasweldo sa'yo. Diba? Tama naman ako. Totoo yan. Isa ako sa Totoo nagpapasweldo yan. sa'yo. Trabahuin mo ang dapat mong trabaho. Huwag mo akong sisimangutan. Huwag mo akong tatarayan. Dahil, bakit? Karamihan yan. Pakumbaba akong nagtatanong sa'yo at nagtatanong kung ano ang dapat kong gawin. Dahil hindi ko nga alam kung ano yung dapat kong gawin. Totoo yan. Huwag mo akong sisimangutan at tataasan ng boses. Ma'am, alam mo, kilala mo, nakita mo ang pagmumukha ko. Alam ko kung nanonood ka sa aming programa. Sana naman pagbalik ko dyan, umayos-ayos ka na. Dahil kung ganun pa rin ang asta mo, pagbalik ko dito, pagbalik ko dito sa aking programa, babanggitin ko na ang pangalan mo. At bago ka pa magtaray, yung katarayan mo, i-record ko yan. Ay, parating na natin sa dapat iparating para masibak yan. Ganyan lang man yan eh. Para mapalitan na ng ulit ng maayos. Kasi sa mga wing, totoo yan sinasabi mo. Hindi naman lahat. Ilang ahensya na nandun sa mga opisina yan, ay talagang sila ay bastos kausap. Sa totoo lang. Ang liit-liit nila, ang tingin nila sa mga katulad nating mga mahihirap. Tama, kasamang wing. kasamang Kuya Roger. Dapat Meron mabago pa yan. dyan. Pumila-pila na ang mga taong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Ang iba dyan, nagli-lipstick, nagsi-cellphone, nagpapaganda, nagsusuklay Yes, sa tama oras yan. ng kanilang mga trabaho. Tama yan. Ay, okay. Kasamang wing, meron pa tayo isang katanungan dito. Kasamang wing, ihanda mo na. Ang sabi mo dito ng ating mga taga-subaybay ay ang oras natin video ay meron pa tayong at meron pa tayong pagbati, meron pa tayong mababanggit na mga pag-uusapan, ano? Ay ang sabi dito ay kailan na-receive ang right of execution. Iba yung pakasulat niya rito. Tama ba yan? Ang sabi niya, Noong anong ginawa ng mga biluso noong nalaman nila na may bagong isyu na titulo sa IPAN. Anong nangyari sa nakapile na lispendin ng biluso. okay, Ayun. kasama na. Isa-isa, dahan-dahan pa yan. kasama Kuya Roger. Ang Ang tanong niya, sabi niya, kailan? Mm. Kailan
na iserve ang rate of execution. Okay po. Ayan, Ito ayan. po, Ayan, sige. sasagutin po namin kayo Oo. ayon po sa Ayan, interview oho. kay Attorney Levy Baligod. Okay. Ayan. Kailan daw po na-serve ang rate of execution? Okay po. Mhm. Ayon po sa interview ng ating mga kasama kay Attorney Levy Baligod, Mhm. na-serve po ang rate of execution noong August 7. August 7 ay Okay po. ito yung sinasabing Oo, yung pinag-usapan na natin kayo bakit natapos ng isang araw. Noong Yun. August 7, sinerve ng sheriff sa Registry of Deeds Mhm. ang Mm. transferred title na papunta doon sa Titan Dragons. Ayun. Okay. Noong August 7 din, na-cancel ang titulo ng mga Veloso. Ayun, natanggal. Noong August 7 din, na-serve ng Registry of Deeds ang titulo sa Titan Dragons. Ayan. So sa madaling salita, ayon sa interview ng kasama natin kay Attorney Levy Baligod, na nagawa lamang ito sa loob ng isang araw. Sus, Ginoo. Yan sinasabi ko. Kayo na po mag-usga, mga kababayan ko. Ano po ang maiko-comment niyo rito? So doon sa nagtatanong sa atin, ayan po ang aming sagot. At yan ay sa naaayon po sa interview ng aming mga kasama kay Attorney Levy Baligod. Ayan At po. hindi rin po namin alam bakit ganun kadali. At ganun kabilis na nai-transfer ang titulo ng mga Veloso. Biro mo yan. Ang bilis, ano? Pero Wari ko kaya, ito kasamang wing, ito wari ko panahon ni ng mga dilawan sa madaling salita. Nung panahon ba ito ng mga dilawan, itong pangyayari na ito? pakiwari ko, kasama ang Kuya Roger, hindi. Kasi Hindi noong ba? August lang, 2023 yata ito. This year lang nangyari. So, ibig sabihin na sa ngayon pa lang, ngayon lang. Sa ngayon, sa Pero ngayong hindi, taon. itong usapin ito, napakatagal na ito 97? 1997 pa itong Okay. usapin na ito. 1997, nabili ng mga Veloso ang Oh. lupain. Tapos mayroong mga sumingit. Paano naging bago pa lang yan? So, Paano naging ano? Nagkaso ang mga Veloso year 2015. Tapos? Kaya siguro kasama Mm. Kuya Roger, naungkat ang kasong ito dahil po sa pag-eksena, Ni? sa pag-eksena ng isang bilyonaryo. Na itong isang Kaya bilyonaryo, naungkat tama? ang kasong ito. So, ibig sabihin na parang ito lang nagdaang taon lang, parang Itong naungkat. nagdaang taon lang. Iyan, Or mga itong taon lang kasama Kuya Roger. Ayan nangyari. ito mga kababayan ko, sa totoo lang. Kaya na po talaga. Kaya nga po dito sa RPMO ay kailangan po natin ang para sa pagbabago. Huwag lang po sana natin daanin kung sino man po yung pinakamayaman na iyon ang ating sasaluduhan. Pero mali naman po ang ginagawa niya. Pero po kayo ay nakakatanggap ng yung mga pailalim ay huwag na po natin sanayin ito. Wag na po natin sanayin ito. Ang kailangan po natin maging patas, pantay-pantay po tayo dapat. Na walang mahirap, walang mayaman. Sana po ay maipatupad ito ng ating Pangulong Marcos Jr. na itong mga ilang usapin ito ay kung pwede lang ay pakialmanan niya. Panamahinto na ito kasamang wing. Dahil Tama ka, kasama Kuya Roger. kasi ang isipin dapat dito ng ating Pangulong Marcos Jr. Jr. Marcos ay ang isipin dito huwag humantong dun sa nagkaroon tayo ng sakitan, patayan. Yun lang sana ang isipin ng ating Pangulong Marcos Jr. na maagapan siya ay makialam na lang. Tabi-tabi lang po at ito po na pag-uusapan lang namin. Kasamang wing, anong may papaliwanag mo rito? Sa atin dito ay maging maayos. Nasa gitna tayo. Go ahead. Tama. Ito naman, itong ating binabalita, kasamang Kuya Roger. Ito po ay sa isang, tulad ng sinabi ko kanina, ito po ay sa isang pa lamang, sa isang panig pa lamang. Yung kabilang panig ay hindi pa natin naririnig ang kanilang kasagutan. Ayun. Ay, grabe. Ayan. Ayun mga kasamaming wing, tayo ay nalalapit na, ang atin dito, ang ating panawagan sa ating nasa pamahalaan ay yung pong ilan nasa pamahalaan ay talagang tapat. Pero po yung iba talagang kapit sa kapangyarihan ay nakakagawa ng hindi ho maganda. Tabi-tabi lang po sa inyo. Sa madaling salita, kasama Kuya Roger, hindi po lahat ng mga empleyado. Yes, hindi lahat. Hindi po lahat ng mga empleyado sa ating mga sa ating ahensya ng mga gobyerno na ganun po ang kanilang kalakaran. Tama ka dyan. Dahil
may mga totoong na naglilingkod sa atin, yung public servant. May mga totoo. Meron pong ilan. Minsan dapat nga po ito kasama nga wing pagkaisahan nila ito itong mga kontra-kontra na ito itong unang-una itong sinasabing nilang nang-aangkin ng lupa, ito dapat ang tutukan nila. Ito dapat ang tutukan nila. Kung talagang totoo sila ang tunay na mayari, sila ang totoong legit kasama nga wing. Ayan po, kaya Mhm. ayun po siguro ang ginawa ni Attorney Libby Baliud ay idadaanin niya sa legal na proseso. Mhm. Para doon malalaman kung paano nangyari yung ganitong sistema. Ayan, Dahil, tama ka dyan. Ayon Oo. kay Attorney Libby Baliud, talaga namang sila ang nagmamay-ari ng lupang iyon dahil 2000 or 1997 nabili ng kanyang mother-in-law ang lupang ito. Ayan, oo. Ayan, kasamang wing. At sige, ituloy mo na. At yung ating mga kasama pa dyan na nagbibigay ng comment. At kami po ay susunod na araw naman. Pero bukas baka wala po. Pero baka po ituloy-tuloy ho namin to dahil kami po ay babalik kaming dalawang ni Wing. Oo, dahil itong ating para binabalita ituloy-tuloy. dito, Oo, itong ating hinihimay-himay dito na issue, kasamang Kuya Roger, ito po ang ikalawang yugto ng interview ng ating kasama kay Attorney Libby. Ayan po, magandang hapon po sa iyo, Attorney Libby Baligod. Magandang hapon po sa inyo. Ayun. At may Diyos naman po, no? May Diyos naman po, tayo ay nakikita yung pong tayo ay gumagawa ng tama. Oo. Tama? Kasamang Wing? Ayun. Mayroon po talaga tayong final judgment. Ayun. Kaya, alam mo, kasamang Wing, yung mga gumagawa ng alins nga panlulukos sa kapwa, meron din katapat yan May katapat. Hindi habang buhay na sila ay talagang namamayagpag sa ginagawa nilang panluluko. Yan ay nabubuking talaga, kasamang Wing. Nabubuking yan. Hindi talaga tuloy-tuloy yung ginagawa kasi merong nangaharang. Hinaharang. Nandiyan ang Panginoon Diyos. Okay, kasamang Wing. At meron kayo ihabol. Go ahead. Okay. Tulad nga ng sinabi ko kahapon, kasama ang Kuya Roger, hindi po ba kaya umiksi na itong isang bilyonaryong ito? Posible bang ibinenta ng Dragon Titans din sa kanya ang lupa nito? Ayun. Ano ba yan? Yan po ang iniwan nating katanungan kahapon. Dahil bakit po umiksi na ang isang bilyonaryong ito na kung tutuusin, baliwala na yan sa kanya dahil isa siyang bilyonaryo. Diba? Ang tanong, doon bakit siya ay nakasama dyan sa usapin niya? Ano kaya ibig sabihin? Kasi nandun nakalagay doon parang kinakanya di umano. Kinakanya niya di umano yung lupa. Tama, kakasamahan Kuya Roger. At ang lahat ng ating mga katanungang yan ay malalaman natin pag ito'y nasa kataas-taasang hukuman na. Ayun. At magbaba na ng desisyon ng kataas-taasang ang pagkakalam ko kung sino po talaga ang nagmamay-ari ng lupain yan. Ang pagkakalam ko nito nasa kataas-taasan na Hindi pa ba? Wala pa ba? Ang pagkakalam ko nasa taas na ito. At malamang nasa kataas-taasang tayo naman hukuman ay kahit na po ito nasa taas, tabi-tabi lang po dahil hindi po namin mapahindian ang aming taga-suporta, itong mga taga-subaybay. Nagtatanong lang po sila. Kami naman po dito, dandahan po namin ipinapaliwanag. Kaya nga po sila ay nagiging makulit po sa amin sapagkat, yun nga po, ulitin ko ulit, matagal na raw pong panahon itong usaping pang-aangkin ng lupa. Kaya po sila ay nagiging makulit na magtanong sa amin. Kaya po yung andyan po sa mga ahensya, huwag po naman ninyo bigyan ng masama na kami po ditong dalawa ni Wing ay bakit kami ay ang tawag ito kasamang Wing, ituloy mo. Ayun. ito po ay ating hihimay-himayin. Ayun. At para kayo po ay aming masagot sa inyong mga katanungan. Ito po kasamang Kuya Roger may nagtatanong. Okay, sige. Nangihingi din po ito ng tulong dahil ang kanyang ano ito? Tuloy. Dahil siya po ay isang security guard. Okay po.
Siya po Mhm. ay isang security guard. Ang kanya pong Mm. hindi Mm. nagre-remit ng Mhm. ng SSS, Mhm. Pag-ibig, Oho. PhilHealth. Mhm. Paano ba? Ang Mhm. kanyang agency ay hindi nagre-remit ng mga So, Oho. okay. Ganito na yan. Kamo ay, itong agency mo, pakipasa sa amin ang buong pangalan kung anong agency at CP number kung perong pagkakataon tatawagan namin ng live para maintindihan mo rin kung anong sasabihin ng agency. Okay, at saka Mhm. ito pa Mm. isa pa kasamang Kuya Roger, Mm. nanghihingi ng tulong dahil ang kanyang asawa raw ay laging may tumatawag at tinatakot. Okay po. Hala, hala, hala. Sir, Mm. kilala niyo po ba yung tumatawag sa inyong asawa at Mhm. tumatakot sa inyong asawa? Mhm. Mhm. Okay, kailangan po natin ng kumpletong detalye. Ayan, Bago buong po detalye tayo- po. Opo, bago Kung kayo tayo po yan, kikilos para buong makita. detalye po. Para po yan ay isusulat pa namin yan, himay-himayin namin yan, para naman po ay maipaliwanag po namin sa inyo ng maayos. Kung ano po yung Okay, dapat oo. nilang gawin. Okay? Ito Mm. po, isa po, Mm. kasamahan po natin ito, Mm. kasamang Kuya Roger. Mm. Isa po siyang guardians. Mhm. Okay? At humihingi po siya ng tulong dahil yung pagkamatay ng kanyang kapatid sa Nueva Ecija ay Mm. meron pong foul play. Okay, Mhm. sige po. Sige po sir, kailangan namin yung kompletong dokumento, kompletong detalye Mhm. para po sa pagkilos natin at kung paano po namin kayo matutulungan. Ano ho? Okay. So hindi po namin talaga ina-assure na 100% talagang ura-urada matutulungan kayo. Dadaan po tayo sa tamang proseso. Ano ho, sir? Tama, So tama, kailangan tama. namin Oo. ang kompletong detalye. Okay, okay. Okay? Malilin lang ka. Okay, kasamang Wing, ang oras natin ay alas 2 tawag dito, alas 2 50, 5 minutes to 3. Okay, at kami po ay, Alas 2:55. kami po ay nalalapit na po sarado ng aming ang aming tabing. Ay sana naman po ay kami ay nasamahan po ninyo at para po kayo ay mag-comment. Bakit po wala? Pangamin sa'y pin. Hindi po ninyo kami sinamahan. Kung umasta Ayan po. sila ang linis. Ay dapat po nagsasabi po kayo ay Ma'am Wing, ayaw namin mag-comment dahil kami ay takot. Aroy! Oho! Mhm. Alam mo, kasamang Wing, kapag ganito lagi ang iisipin ng ating mga kababayan na sila ay natatakot. Takot, bulag, pipi. Inulit-ulit ko talaga ito sa ating himpilan. Kapag ganyan ang ugali nila, sila ay pipi, bulag, bingi, na tayo ay ginugutom na, ginugutom na tayo sa sobrang bilihin, sa sobrang lahat-lahat ng mga bagay, kung ano bagay yung dito sa bansang Pilipinas na nangyayari, ay hindi tayo iimik, hindi ba tayo magsasalita? Yan ang masama, kasamang Wing. Wala silang pakialam. Walang pakialam yung ating ibang mga kasamahan. Ayan, walang pakialam. Ngayon, itong mga tao na ito, sila yung namamayagpag. Sila yung maganda ang buhay. Samantalang tayo, isipin ho ninyo mga kababayan ko, meron kayong mga apo, meron kayong mga anak. Gusto ba ho ninyo maghirap yung anak ninyo? Gusto ba ninyong maghirap ang inyong mga apo na tayo ay patay na? Kung hindi tayo magsasalita ngayon, magsalita po tayo ngayon, magsalita po tayo. O kaya, sama-sama tayo, punta tayo sa taas. Magsalita po tayo. Ganyan po dapat. Sama-sama ang lahat para ihatid ang karaigan No, ng mga maraitang hindi Pilipino. hindi dapat tayo nagiging pipi. Okay, kasamang Wing, at ito na nga, tayo ay, magsasarado na ng tabing. Ayun, at talagang wala na rin tayong oras. At bukas naman, tayo ay babalik, kasamang Wing, sapagkat kailangan na may pagpatuloy natin itong usapin na ito. Dahil ang ating mga kasama, mga kababayan, ay maraming katanungan. Dapat masagot natin to. Okay, kasamang Wing, ikaw nang mauna. Kuya ikaw Roger. ay, Okay po, bago po kami magtapos, kami po ay Mhm. nagpapasalamat sa ating mga nagmamalasakit dito po sa ating radio station, sa Mhm. ating station manager, Ma'am Ilsa Obispo, kumusta po kayo? Sa ating mga officialis ng Kampilan Federal, sa ating Mhm. gobernador, Ma'am Rina Magdalena, sa kanyang minamahal. Kay Sir Danny Magdalena, kumusta po kayo?
At Ayan. of course, sa ating Vice Gov na talaga namang, sir, namimiss na po namin yung inyong tuna. Oo naman, oo. Napakasarap yung tuna ni Vice. Okay po. Ayan, at, Masayang panonood po sa amin. Okay po. Sa lahat ng mga chapter officials ng Kampilan Federal, kumusta po kayo diyan? At nais ko lang pong i-announce na ang atin pong induction ng mga bagong member ng MIA ay hindi po matutuloy ngayong September 30. Na-move po ito and siguro kung ma-fix na po ng ating itaas kung kailan po ang susunod na schedule, i-announce po namin ito. Ayan. Okay po. Kasama Ayan. Kuya Roger, meron ka bang special na babatiin? Wala na. At wala na tayong oras. Baka tayo maputol. Okay, tuloy. Paalam ka na. Sige. Okay po. Salamat po sa lahat ng aming taga-subaybay at tagapakinig sa aming programa. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ito naman po ang abang lingkod, Roger Brown. At Siyempre ako naman si Ate Weng, Ayan po sa programang. Patrol ng Mamamayan. Ayan po. Oh, Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide po tayo napapanood at napapakinggan. Dito po sa ating himpilan, RPMO Riktang Puna, News Online, Radio 1.18. ngalan. Sana naman, lagi po ninyo kami subaybayan. Ito pong pangatlong yugto na ito. Ang tabayanan po ninyo kami. Ayan po, at ako po magpapaalaala muli dahil hindi po ako nakakalimot sa pagpapaalaala. Ang ating panawagan ko sa ating mga sundalo sa bundok at sa ating mga kapulisan, doble ingat po tayo. Doble ingat sapagkat marami pong mga traidor. Marami pong mga anak ng Satanas. Ayan po, at lagi po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos at ilayo po tayo sa anumang kapamahakan. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay, mabuhay. Ka-Diyos daw talaga, halos lagpas sa langit sa